Magandang gabi aking kaibigan. Ngayong gabi, ang kwento natin ay tungkol sa isang matapang at determinado na leader na nagdesisyon na muling itayo ang isang nasirang pader. Hindi lang ito basta pader na gawa sa bato. Ito ay isang simbolo ng pag-asa, proteksyon at muling pagkakaisa ng isang bayan. Ito ay kwento tungkol sa isang taong may bigat sa puso, isang misyon, at ang kapangyarihan ng pagkakaisa sa paghaharap sa mga pagsubok. Handa ka na bang makinig? Minsan, nakikita natin ang isang problema na napakalaki at tila imposibleng ayusin. Baka isang masamang ugali na gusto nating baguhin o isang sirang pagkakaibigan na nais nating ayusin. Sa mga panahong ganoon, madali tayong panghinaan ng loob. Ngunit paano kung ang pinakamahalagang unang hakbang ay hindi ang lakas ng ating mga bisig, kundi ang lakas ng ating panalangin at ang tapang na gawin ang unang hakbang? Ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na sa pananampalataya at pagtutulungan, walang imposibleng hindi natin kayang itayo muli. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pighati ni Nehemiah at ang pagtatayo ng pader. Nagsisimula ang aklat ni Nehemias ng mga ilang taon pagkatapos ng mga pangyayari sa aklat ni Ezra. Ang mga Israelita ay nakabalik na sa Jerusalem at ang templo ay muling naitayo. Ngunit may isang malaking problema pa rin. Ang mga pader ng Jerusalem ay giba at ang mga pintuan nito ay nasunog. Ang lungsod ay bukas sa mga kaaway at ang mga naninirahan doon ay nasa matinding kahihiyan at panganib. May isang lalaking nagngangalang Nehemias. Siya ay isang Israelita, ngunit siya ay naninirahan sa Susa, ang kabisera ng Persya, at naglilingkod siya bilang kopero ng hari, yung cupbearer to the king. Yung hari ay si Haring Antarxerxes. Ang pagiging kopero ng hari ay isang napakataas at pinagkakatiwalaang posisyon. Isang araw, dumating ang kapatid ni Nehemias at ang ilang kalalakihan mula sa Juda. Nagtanong si Nehemias tungkol sa kalagayan ng kanyang mga kaibigan at ng Jerusalem. Ang mga nakaligtas, sabi nila, na bumalik mula sa pagkabihag ay nasa malalaking kapighatian at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay giba at ang mga pintuan nito ay sunog. Nang marinig ito ni Nehemias, labis siyang nalungkot. Umupo siya at umiyak. Nagdalamhati siya sa loob ng maraming araw, nag-ayuno at nanalangin sa Diyos ng langit. O Panginoon, nanalangin siya, makinig ka sa akin ng iyong lingkod. Bigyan mo ako ng awa sa paningin ng haring ito upang payagan niya akong bumalik at muling itayo ang pader. Sa loob ng 4 na buwan, si Nehemias ay naghintay at nanalangin. Sa wakas, dumating ang pagkakataon. Habang naglilingkod siya sa hari, napansin ng hari ang kanyang kalungkutan. "Bakit malungkot ang iyong mukha?" tanong ng hari. "Gayong hindi ka naman may sakit." "Ito ay kalungkutan ng puso." Nanginginig si Nehemias sa takot, ngunit sumagot siya ng buong tapang. "Mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit hindi magiging malungkot ang aking mukha, gayong ang lungsod kung saan inilibing ang aking mga ninuno ay giba at ang mga pintuan nito ay nasunog?" "Ano ang iyong kahilingan?" tanong ng hari. Nanalangin si Nehemias sa Diyos at pagkatapos ay sumagot, "Kung kalugod-lugod sa hari at kung ang iyong lingkod ay nakatagpo ng pabor sa iyong paningin, ipadala mo ako sa Juda, sa lungsod na mga libingan ng aking mga ninuno, upang muli ko itong itayo." Pinayagan siya ng hari. Ibinigay pa ng hari kay Nehemias ang mga sulat sa mga gobernador upang payagan siyang dumaan ng ligtas, at isang liham para sa tagapamahalan ng gubat ng hari upang bigyan siya ng kahoy para sa mga pintuan at para sa mga pader ng lungsod. Ibinigay din sa kanya ang mga opisyal ng hukbo at mga mangangabayo upang samahan siya. Ang kamay ng Diyos ay nasa kanya. Nang makarating si Nehemias sa Jerusalem, lihim siyang naglakad sa gabi upang inspeksyonin ang mga gibang pader.
Pagkatapos, tinipon niya ang mga pinuno ng bayan at sinabi sa kanila, "Nakikita ninyo ang hirap na dinaranas natin, kung paanong ang Jerusalem ay giba at ang mga pintuan nito ay nasunog. Halika, muli nating itayo ang pader ng Jerusalem upang hindi na tayo maging kahihiyan." Ikinuwento din niya sa kanila kung paano siya pinagpala ng Diyos at pinayagan ng hari. Agad na tumugon ang mga tao. Bumangon tayo at magtayo. At nagsimula silang magtrabaho ng may masigasig na puso. Ngunit tulad ng sa panahon ni Ezra, may mga kaaway na sumubok na hadlangan sila. Ang mga tulad ni Sanballat at Tobias ay nanuya sa kanila at sinabing, "Ano ang ginagawa ninyo? Magre-rebelde ba kayo sa hari?" Ngunit matapang na sumagot si Nehemias, "Ang Diyos ng langit ang magbibigay sa amin ng tagumpay. Kami na kanyang mga lingkod ay babangon at magtatayo. Ngunit kayo, wala kayong bahagi o karapatan sa Jerusalem." Sa kabila ng pagbibiro at pagbabanta ng mga kaaway, hindi sumuko si Nehemias. Inorganisa niya ang mga tao sa mga grupo at bawat pamilya ay nagtayo ng isang bahagi ng pader. Ang kalahati ng mga manggagawa ay nagtatrabaho sa pagtatayo at ang kalahati naman ay nakahanda sa kanilang mga sibat at kalasag upang ipagtanggol sila. Maging si Nehemias ay hindi nagubad ng kanyang damit at laging may hawak na armas. Ginawa nila ang kanilang trabaho ng may isang kamay at may hawak na armas ang kabilang kamay. Maraming problema ang kinaharap nila. Pagpagod, takot at pagrereklamo pa ng mga tao dahil sa hirap ng trabaho. Ngunit laging pinayuhan ni Nehemias ang mga tao na magtiwala sa Diyos. "Huwag kayong matakot sa kanila," sabi niya. "Alalahanin ninyo ang Panginoon na dakila at kakilakilabot at makipaglaban kayo para sa inyong mga kapatid, inyong mga anak na lalaki at babae, inyong mga asawa at inyong mga tahanan." Sa loob lamang ng 52 araw natapos ang buong pader ng Jerusalem. Napakabilis na panahon para sa isang napakalaking gawain. Nang marinig ito ng kanilang mga kaaway, nawalan sila ng pag-asa, sapagkat naunawaan nila na ang gawaing ito ay nagawa sa tulong ng kanilang Diyos. Ang kwento ni Nehemias ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya, panalangin at matapang na pamumuno. Ipinakita rin ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagharap sa mga pagsubok. Sa pamamagitan ni Nehemias, muling naging ligtas ang Jerusalem at muling nagkaroon ng pag-asa ang mga Israelita. Hindi lang pisikal na pader ang naitayo, kundi pati na rin ang pag-asa at pananampalataya sa puso ng bayan. Ngayon manalangin tayo, aking kaibigan, habang ikaw ay humiga at naghahanda para sa matamis na tulog. Ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang determinasyon ni Nehemias at ng mga taong nagtayo ng pader. Magdasal tayo. Mahal naming Diyos, salamat po sa kwento ni Nehemias na nagtuturo sa amin tungkol sa pagtitiwala at pagkakaisa. Salamat po sa paalala na ikaw ay kasama namin sa pagtatayo ng anumang nasira sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng pusong tulad ng kay Nehemias na handang harapin ang mga hamon sa panalangin at tapang. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na tulog. Ingatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, matulog ka na, aking kaibigan. Naway ang kwento ni Nehemias ay magbigay sa iyo ng inspirasyon na harapin ang anumang hamon ng may pananampalataya at pagtutulungan. Magandang gabi at magandang panaginip.